Posible nga ba na itong si Mikey Williams ay tuluyan ng mapunta dito sa San Miguel Beer? At ang magiging kapalit niya dito ay si Jeron Teng at isang first round draft pick. Sa ngayon kasi itong San Miguel Beer ay ayon dito sa mga reports naghahanap ng mga additional na mga guards na makapagbibigay ng lakas dito sa kanilang lineup. Mukhang ito kasing si Chris Ross ang balita ayon sa mga insiders. Dadali na yan dito sa Terra Firma kasi matanda na. So mababawasan sila ng guards ngayon. Magiging backup nila mainly itong si Wambit Yongson, si Simon Enciso at si Chris Rosales. Mukhang gusto ni Coach Leo Austria na magkaroon ng isa pang additional scoring guard na maidadagdag doon sa lineup niya. So baka maging sitwasyon dito, itong si Mikey Williams kukunin ng San Miguel kapalit ni Jeron Teng at isang first round draft pick. Ngayon, ito namang si Chris Ross at si Simon Enciso, dadali niyan dito sa Terra Firma para makakuha itong San Miguel na isa pang big man. Baka itong si Kmart Carino ang kunin nila. So baka ganyan ang maging sitwasyon dito sa San Miguel Beer. Dalawang trades ang gagawin nila. Una, makukuha nila si Mikey Williams mula dito sa TNT. Pangalawa, iti-trade na itong si Ross at itong si Enciso dito sa Terra Firma. Alam natin na maraming issue dito kay Mikey Williams pero mukhang ang gusto ng San Miguel Beer ay mag-take ng chance dito kay Mikey dahil sa paniniwala nila. Ito ay magiging magandang fit para sa San Miguel. Hindi concern ng San Miguel kung matagal na hindi nakapaglaro si Mikey dahil sa tingin naman nila marami silang scorer, so hahayaan nila at bibigyan ng time itong si Mikey na ma-recover yung kanyang form. At alam ng San Miguel kapag na-recover ni Mikey yung kanyang form, magiging malaking addition yan para dito sa lineup nila. At ito naman si Jeron Teng, siyempre makatutulong din yan dito sa TNT Tropang Giga. Plus, of course, yung first round pick ng San Miguel, yan ang hinahanap talaga at gustong makuha ni Coach Joe Treyes sa ngayon. May mensahe itong si Justin Baltasar na sinabi niya dito sa Barangay Ginebra na gusto na raw niya talaga to na makaharap. Partikular na itong si Japet Aguilar. Sinabi ni Baltasar na idol niya itong si Japet at gusto niya talaga na makaharap na itong Barangay Ginebra. Dahil syempre alam natin ang Ginebra pinaka-popular na team yan. At gusto nitong si Justin Baltasar syempre na ipakita sa lahat kung ano ang kaya niyang gawin laban dito sa Ginebra. Hindi pa natin nga lang alam, unfortunately, kung makapaglalaro si Japet dahil meron itong injury. So, iyan ang main concern ngayon ng Barangay Ginebra. Katulad nga lang na-report na natin noong mga nakarang araw, medyo maraming injury talaga itong Ginebra. Actually, yung 5 player nga nila na injured, sabi nga ni Coach Tim ko na pwede na yung first 5. Kaya lang ganyan talaga Ginebra, medyo nadadali ng mga injury at yan ngayon ang gusto nilang maayos. Kaya asahan natin na itong Barangay Ginebra, kung hindi muna makapaglalaro si Japet Aguilar, ay gagamiting center si Troy Rosario at mabibigyan ng minuto itong si Ben Adamos. Pero umaasa si Coach Tim ko na sana makapaglaro si Aguilar dahil syempre mahirap makalaban ng Converge nang wala silang big man. Dahil una-una si Chick Dalio, yung big man ng Converge, yung import nila 6'8 yan. Nandiyan pa si Justin Arana at si Justin Baltasar, si Pau Habilionar. So magiging dehado Ginebra pagdating sa height kaya kailangan makapaglaro talaga itong si Japet Aguilar. At yan ngayon ang kinukonsiderang mabuti ng Barangay Ginebra. Kaya dito sa ngayon, itong Ginebra pa hinihintay na talaga yung pagbalik nito si Isaac Goren sometime late January para makumpleto na yung kanilang front court. At kapag yan nangyari, talagang makikita natin talaga sa Ginebra na full strength na sila. Well, almost dahil ito si Jeremiah Gray hindi pa nakapaglalaro pero medyo sanay na talaga Ginebra na hindi yan naglalaro. So abangan natin itong magiging match-up ng Converge at Ginebra at kung anong magagawa ni Justin Baltasar. Naka 35 points itong si Arvin Tolentino para pangunahan itong Northport Batang Pier sa isang panalo kontra dito sa Hong Kong Eastern. At dahil dyan, nasa number 1 na sa team standings ang Northport, 6-1 ang kanilang record. Talagang hindi na matatawaran yung husay ng laro nito si Tolentino at ikukonsider na siya ngayon sa isa sa pinakamagaling na player sa PBA. Nakita naman natin kung paano umiscore ito si Tolentino tsaka yung field goal niya, ang taas, 10 out of 16 yung kanyang scoring. At nakita natin na contribute din ito sa rebounds at sa depensa. At isa pa nakakontribute dito sa Northport ito si Joshua Monson na naka 15 puntos din. At ilang games na to sunod-sunod puro double figures din itong si Monson. So parang naging 1-2 punch ng Northport ngayon sa locals itong si Monson at itong si Tolentino, nag-alternate sila sa scoring at nagko-contribute din itong si William Navarro. So sa ngayon, marami nagsasabi na bilangin mo na lang yung mga games at conferences bago mapitas itong si Tolentino
dahil masyadong maganda nilalaro nito para manatili dito sa Northport Batangas. At yan ngayon ang kinakailangan natin ikonsiderang mabuti kung sinong SMC team ang kukuha dito. Dahil sa ngayon mukhang itong Northport talaga ay determinado na ipakita kung anong kaya nilang gawin. As it is, alam natin na itong Northport Batangas ngayon maraming mahuhusay na player dyan. Pati na itong si Evan Nelly, pwede ring mapitas yan. Si Kate Flores at ito si JM Calma. Although meron pang injury, ito si JM Calma at ito si Paul Samar. Pero ang lahat nakafocus dito kay Arvin Tolentino dahil sa nagagawa nito ngayong mga scoring. Sabi nga nila kung ito'y madadala sa Magnolia, ang laking bagay niyan para sa kanilang lineup o di kaya naman dito sa San Miguel. Kaya abangan na lang natin ang pagbabalik ni Arvin Tolentino dito sa SMC. Dahil yan ay masasabi natin, tiyak 100% mangyayari. Ang pag-uusapan na lamang ay kung aling team siya mapupunta. Nakaisang panalo na rin sa wakas itong Magnolia Chicken Templados nang talunin nila ang NLEX Road Warriors kagabi sa overtime. Ang dami nila nakuha ang contribution, particular na of course si Ricardo Ratcliffe, 38 points, 19 rebounds. At ang ganda rin ng mga baskets nitong si Xavier Lucero at si Mark Baroka. Yun nga lang nagkaroon ng freak injury itong si Paul Lee bago nung warm up mismo, no? So hindi siya nakapaglaro. Pero inaasahan naman ng Magnolia na makababawi ito kaagad-agad. Sinabi ni Coach Chito Victolero na bagsak nga sila doon sa standings, pero tandaan natin, doon sa 2019 Philippine Cup, 1-4 din ang simula ng Magnolia pero eventually nakaabot sila sa finals. Natalo nga lang dito sa San Miguel. So, ngayon itong Magnolia Chicken Templado, sinasabi ni Coach Victolero, susubukan nila na mag-build up ng momentum para sa mga susunod nilang laro dahil kinakailangan talaga nilang mapanalo to kontra sa NLEX. So sa ngayon 2-4 na Magnolia pero syempre kinakailangan pa rin nila manalo ng sunod-sunod dahil mahirap yung manalo ka nga ngayon tapos matatalo ka na naman. Kaya abangan natin kung ano ang gagawin na adjustment ng Magnolia sa mga susunod nilang makakalaban. Dahil syempre kung ikaw ang Magnolia gusto mong siguraduhin na kapag ikaw ay nakaharap na yung mga heavyweights na team katulad ng Barangay Ginebra, abay kinakailangan maging ready ka na. Kaya sa ngayon ang main concern nila, syempre, masiguro na itong si Paul Lee ay hindi magkakaroon ng any serious injury at makababalik agad. Kaya sa ngayon, yan muna ang focus ng hotshots. Dahil sa pinakita ni Ricardo Ratcliffe, mukhang malabo na itong palitan talaga. Unless, of course, magkasunod-sunod talaga yung talo ng Magnolia. Pero, sa ngayon, ayon dito sa mga reports, mukhang wala talagang balak ang management ng SMC na palitan si Chito Victolero kahit na nag-i-struggle itong Magnolia Chicken Templados. So ito ngayon ang magiging focus ng mga fans pati na ng mga insider. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Alicia Garcia, Michael D, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Katsakino Dukusin, Malyari Mascariñas, Dalmacio de Guzman, Anthony Alon family. Binabati din natin si Enju, si Dexter Domer, si Jonel Aragon at Celino Valles family, at pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay.